So nakita po natin halos lahat ng nasa mundo na ito nagbabago. Amen po ba? Bagay, pangyayari, ugali, yung tao, no? Yung mga bagay-bagay, nabubulok po yan. Yung mga cellphone natin, naluluma po yan. So ang dami pong nababago ngayon sa ating mundo. Pero ang maganda po dito, no? Malinaw sinasabi po ng Bible that yung Diyos natin hindi nagbabago. Amen po ba? Yan yung maganda eh. Yan po yung magandang pag-asa natin. Kasi kung nagbabago tayo lahat, ang dami nagbabago sa atin, merong isang hindi nagbabago. At siya lang ang hindi nagbabago. Yun po yung ating Diyos. Malinaw po, He is the same yesterday, today, and forever. Si Jesus po ito. At ang Diyos natin, si Jesus naniniwala po tayo, siya po yung ating God. So, ibig sabihin po, yung Diyos natin, mahirap po yung Diyos natin nagbabago parang tayo. Hindi mo siya makukonsider na Diyos kung siya ay nagbabago. Buti na lang sinabi ng Bible to. Kasi kung di sinabi ng Bible to, mahirap paniwalaan na yung Diyos natin ay Diyos. At mahirap pagkatiwalaan yung Diyos na nagbabago. Yung mga taong nagbabago, ang hirap pagkatiwalaan yan. Yun nga sa una, di ba? Maaari yung mood niyan ngayon, okay, mapagkakatiwalaan mo yan. Pero pag nagbago na yung mood niyan, pwede nang mabago rin yung, kumbaga, yung tiwala mo sa kanya, mababago na rin. Kasi nga, halimbawa, yun nga, pag umiibig kayo, di ba? Yung iba, sa una lang. Alam mo yung tawag doon? Ano yun? Ningas kugon. Sa una lang. Sa una lang nagpapakilig, ganyan. Sa una lang nagpapakita ng motibo. Pag nagsawa na, iwan ka na lang sa ere, ganon. Di ba? May mga ganon. So, bakit? Kasi nababago yung tao eh. Imagine niyo kung gano'n yung Diyos. Minahal niyo yung Diyos nung una. Yung Diyos sa una lang kayo mahal. Tapos habang tumatagal, hindi na kayo mahal ng Diyos. Iba na yung pagtingin sa inyo ng Diyos. Gusto niyo ba ng ganon? Buti na lang hindi ganon yung Diyos natin tulad ng tao. Amen? Palakpakan po natin yung Diyos. Mapagkakatiwalaan mo siya simula noon, okay? Simula noon, kahit ngayon, at kahit sa mga susunod na panahon, yun po yung maganda sa ating Diyos. Mapagkakatiwalaan po natin siya ng buo, hindi katulad ng sa tao. Yung sa tao, sa una, okay yan, mabait yan. Mabait yan kapag nangungutang. Bes, magugulat ka na lang, Mars. Bigla kang kakamustahin eh. Mars, kamusta ka dyan? Tuwan-tuwa ka naman. Sabi, uy, grabe, kinakamusta ako ni ganito. Sabi, meron ka ba dyang pang ano? Ano mo na? Mangungutang pala. Ang bait-bait, no? Pero pag sinisingil mo na yan, siya pa galit. Ikaw pa mahihiyang maningil. Di ba? Ba't gano'n, no? Ba't tayo pa yung nahihiya? Kasi parang siya pa yung galit eh. Siya pa yung parang pag sinisingil mo. Di ba? Imagine nyo ganun yung Diyos. Imagine nyo po ganun yung Diyos. Pero buti na lang. Sinabi ng Bible that He is the same yesterday. Kung ano po ang pinakita ng Diyos before, kung papaano po yung Diyos natin hindi nagbago, kung sino po yung Diyos noon, siya pa rin po ngayon. So ano-ano nga ba yung makikita po natin dito? Okay, ito po yung point natin ngayon. Ano ba yung mga makikita natin dito na hindi nagbago sa Diyos? Una po, tignan po natin yung kanyang personality. Lamentation 3:22, the steadfast love of the Lord never ceases, His mercies never comes to an end. So, kumbaga kung titignan po natin, lahat-lahat po na ito, ang personality, ang characteristic ng ating Diyos, kung sino yung ating Diyos, no? Yung ugali ng ating Diyos, kung ano yung merong yung ating Diyos, okay, siya pa rin po yun. Yung personalidad ng ating Diyos. Parang tayo, di ba, yung mga ugali natin, kung sino tayo, yung mga mood natin. So, yung Diyos natin, yung kanyang personalidad, yan po yung aasahan natin na hindi po magbabago. Makikita po natin, mga kapatid, na tayo, sabi ko nga sa inyo, kung tayo ay nagbabago yung ating mga ugali, kung sino man po tayo, yung Diyos po natin, simula, actually, nung eternity, actually, walang simula yung ating Diyos eh. Okay, yan po yung isang katangian ng Diyos. Kailangan nyo po itong malaman. No? Walang simula yung ating Diyos. Paano mo isipin nyo na wala siyang simula? Okay, ang hirap isipin. Pero kahit balikan mo yung nakaraan kasi hindi po siya apektado ng time. At dahil hindi po siya apektado ng time, syempre wala siyang simula at wala siyang wakas. Tayo may simula. Okay, tayo may simula. Pero mga kapatid, tandaan nyo rin po, tayo rin ay eternal. May simula tayo pero eternal po yung ating buhay. Pero ngayon mga kapatid, para makita po natin, simula nung unang-una pa lang, okay, from eternity, yun pa rin yung Diyos natin. Imagine niyo billions, trillions of years.
Ganun pong katagal na yung Diyos. Actually, higit pa doon. Paano mo iisipin hindi nagbabago yung Diyos? At sa mga susunod pa, hindi pa magbabago yung Diyos, yung kanyang personality. Sabi ko nga pa sa inyo, tayo po nagbabago. Ang bilis lang ng panahon, nagbabago agad tayo. Segundo nga lang, minuto nga lang. Di ba? Halimbawa nga ngayon, okay kayo. Pero mamaya, mababago na naman kayo. Yung mood nyo, mababago na naman. So yung Diyos natin, imagine niyo, ever since, hanggang ngayon, as in ngayon, ganun pa rin. Sino makakagawa po nun? Walang iba po kundi yung ating Diyos. So ano-ano nga pa yung isa-isahin natin yung maraming personality yung Diyos. Pero ito lang po yung mga gusto kong ipakita sa inyo na hindi nagbago sa ating Diyos, no? Isa-isahin po natin. Una po, yung kanyang kabanalan. Yung kanyang holiness. Banal ang ating Diyos simula noon hanggang ngayon. Kung ang Diyos natin hindi banal ngayon o hindi banal 2,000 years ago, hindi po tayo maliligtas. Yun po yung maganda sa ating Diyos, hindi na bago yung kabanalan. Hindi na bago kung sino siya. Tayo nababago yung kabanalan natin. Pag linggo, banal. Pag Lunes hanggang Sabado, karnal. Banal. Karnal. Ano kayo doon? Alam niyo yun, naiiba yung ugali natin pag linggo eh. Pag lumabas na tayo ng church, di ba? Iba na rin yung bunganga natin, yung bibig natin. Pag nasa church tayo, di ba, yung mga bibig natin, yeah, praise God, hallelujah, come on church, woo! Pag nasa nasa labas na, pagkasama na yung mga tropa, kapag kasama na yung mga kaibigan, kapag kasama na yung mga nasa labas, ano na yung nagiging bibig natin? Ano na yung nagiging ugali natin? Naiiba na. Kasi mga kapatid, ganun ako dati. Pag nasa church ako, syempre, anak ka ng pastor, dapat nakatingin sa'yo yung mga tao. Dapat, dapat perfecto ka pag anak ka ng pastor. Totoo po yun. Tanungin niyo po lahat ng pastor, anak ng pastor, ganyan po yung kanilang struggle. Pag anak ka ng pastor, dapat perfecto ka. Dapat wala kang ginagawang mali. Dapat, asin talagang banal ka. Hanggat maaari, malapit ka na kay Kristo. Ganun dapat. Kasi anak ka ng pastor. So, ganun pong katindi yung expectation. So ako, kapag linggo, dapat, okay ako, dapat tataas ako ng kamay, dapat naglilingkod ako sa Panginoon, tumutugtog ako, dapat ganyan-ganyan, dapat okay akong tingnan, dapat mukha akong banal. Pero kapag lumabas na, pag high school ako noon, naku, wala na. Iba na. Ibang iyan kapag linggo, okay? Pag Lunes hanggang Sabado, wala na. Hilig mag-trash talk, ganyan. Anyway, yun po yung punto ko. Nababago. Depende sa araw. Di ba? Depende sa araw, depende sa lugar. Nababago yung kabanalan. Nababago yung ugali. Hindi po ganun yung ating Diyos. Amen po ba? Noon pa man, hanggang ngayon, yung holiness po ng Diyos hindi po nagbabago. Pangalawa, ano pa yung hindi nagbabago sa Diyos? Yung kanyang pagmamahal. Yun nga po sabi ko sa inyo kanina. Yung pagmamahal ng tao, nadadagdagan, minsan nababawasan, so depende rin sa mood. Okay? May narinig ako isang interview nun, artista sabi niya, hindi araw-araw mahal mo yung asawa mo. Sino ka ba nagsabi nun? Si Oyo Boy ba yun? Parang may narinig ako. Si Oyo, no? Naniniwala ba kayo doon? Sabi niya, hindi mo raw araw-araw mahal ang asawa mo. Parang, sa perspective niya siguro. Pero ewan ko lang sa inyo, kung yun din yung perspective niyo. Kayo ba, mahal niyo ba yung asawa niyo araw-araw? Sasabihin niyo pa, pipiliin ka araw-araw. Sabi mo nga sa asawa mo ngayon, mahal kita araw-araw. Naks. Everyday. Pipiliin ka sa araw-araw, ah. Mas pinipili mo pa yung Netflix, no? Tsaka Pero yun nga, sige, hindi man natin kunin yung punto ni Oyo Boy na yun, hindi mo mahal araw-araw yung asawa mo. Pero ang point doon, parang gusto niya sabihin, nababago-bago yung level of pagmamahal. Parang ganun. Depende nga kasi sa mood. Pero dapat mahal mo yung asawa mo araw-araw. Hindi pwedeng, hindi. Unconditional dapat ang pagmamahal. Yan yung maganda sa ating Diyos. Kung nagbabago yung pagmamahal ng Diyos, hindi niya na sinan si Jesus dito para iligtas tayo. Kasi di ba kung nakabase yung Diyos sa ginawa mo, hindi ka niya namamahalin. Dahil unang-una sa lahat, makasalanan tayo.
Ganun ang tao eh. Mamahalin mo ba? Ang hirap kaya mahalin ng kriminal. Ang hirap mahalin ng kaaway. Ang hirap mahalin ng yung mga binabash mo. Yung mga hinihate mo. Di ba? Sino yung mga hinihate nyo ngayon ng mga personality? Si Diwata. Si Alice Go. Kaya niyong mahalin yung mga ganong tao? Anong ibig ko sabihin? Kung ang pagmamahal ng Diyos ganon, nakabase sa kung anong ginawa mo, lahat tayo nasa pa-impyerno tayo, hindi na tayo mag-church dito. Hindi na natin kailangan ng ganito. Kung ang pagmamahal ng Diyos nakabase sa mga salita mo, sa ugali mo, kung sino ka man, wala na. Tapos tayong lahat. Pero buti na lang mga kapatid. Simula noon hanggang ngayon, yung pagmamahal ng Diyos, the same po yan mga kapatid. Hindi po nagbabago. Amen? Mahal po tayo ng Diyos simula noon hanggang ngayon. Actually, kahit nung makasalanan po tayo eh. Di ba? Sabi niya, minahal tayo ng Diyos kahit nung makasalanan pa tayo. Anong klaseng pagmamahal yon? Yun po yung unconditional love. Agape. Yung agape na pagmamahal mga kapatid. Yung pagmamahal ng Diyos, hindi pagmamahal ng tao. Kaya nga po, tatlo yung klase ng love eh, para ma-differentiate po natin yung tatlo. Kasi sa English word, love lang, isa lang po yun. So, pag general natin yun, love lang, alam natin pagmamahal. Pero kung babasahin nyo po, pag-aaralan nyo yung Bible, yung original language na, tatlo po, actually marami yung love. May pagmamahal sa kapatid, may pagmamahal sa asawa, at may pagmamahal sa Diyos. So, hindi mo pwedeng pagparehohin yung pagmamahal ng Diyos sa pagmamahal ng tao. So, magkaiba po yun. Kaya hindi po pwede, mga kapatid, na yung pagmamahal ng Diyos, ipareho po natin sa pagmamahal ng tao. Dahil yung pagmamahal ng Diyos, hindi nagbabago, at yan po ay unconditional. Okay? Kumbaga, ang sinasabi natin, hindi tayo kasi, mahal kita kasi, di ba ganun tayo magmahal? Mahal kita kasi maganda ka. Mahal kita kasi mayaman ka. Mahal kita kasi sikat ka. Mahal kita kasi gwapo ka. Mahal kita kasi mapera ka. May kondisyon. Okay? E paano kung di yan mayaman? Mamahalin mo pa ba? E paano kung di yan maganda? Mamahalin mo pa ba? Ang Diyos hindi ganun. Mayaman ka, hindi ka, mahal ka niya. Gwapo ka, hindi ka, mahal ka niya. Makasalanan ka, banal ka, mahal ka niya. Kahit sino ka pa, mahal ka niya. Yun po yung maganda po sa ating Diyos. Amen. Palakpakan po natin yung characteristic ng Panginoon patungkol po dyan. Yung pagmamahal na ganyan. So kung ganyang tayong kamahal ng Diyos, mga kapatid, hindi tayo mawawala ng pag-asa. Okay? Na kahit na sino pa tayo, ang tindi ng grace ng Panginoon eh. Ang tindi ng biyaya niya eh. Kahit ganito po tayo, kahit anong background natin, kahit sino pa tayo, kahit ano pa yung mga ginawa natin sa Kanya before, pero mahal pa rin tayo ng Diyos. Hindi nagbabago yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Naandyan pa rin po yun. Same pa rin po. Yung pagmamahal ng Diyos, nung pinako siya sa krus, nung iniisip ka niya, habang siya ay nakapako sa krus, ganun pa rin po yung pagmamahal ng Diyos. Kahit anong nang pananakit ang ginawa mo sa Kanya, kahit anong pagkukulang ang ginawa mo sa Kanya, kahit minsan hindi mo pinapansin yung Diyos, pero hindi pa rin nabago yung pagmamahal niya. Kung nabago yun, wala. Tapos tayo. Kung pagmamahal niya parang sa tao, wala. Tapos tayo. Pero buti na lang hindi ganun yung pagmamahal ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos hindi nagbabago. Mahal ka ng Diyos simula noon, bago ka palang ipanganak. Nakita ka na ng Diyos, kilala ka na ng Diyos, at minahal ka na ng Diyos. Amen? Palakpakan po ulit natin yung Panginoon. Pangatlo, yung justice. Hindi po yan nababago. What do you mean by justice? Oo, mahal tayo ng Panginoon. Pero, ano bang Tagalog ng justice or just? Ano yun? Balanse? Ano yun? Patas. Patas ang Diyos. Di ba? Masarap yan pag ginagawang French fries. Patatas ba yun? Okay, patas. Di ba? Ang corny, nakakainis. Okay, patas. Di ba? Ibig sabihin, patas ang Diyos. Noon pa man hanggang ngayon, mahal ka ng Panginoon. Pero kapag meron kang hindi magandang ginawa sa Kanya, siguraduhin mo na merong consequence yan. Tingnan nyo, sa Genesis pa lang, mahal ng Diyos si Eva at Adan. Amen po ba? Mahal niya. Diba? Kaya nga, nandun, lahat ng provision nandun eh. Pero nung hindi sila sumunod sa Panginoon, ano nangyari? Pumasok yung judgment. Napalaya sila sa Garden of Eden. Bakit? Dahil sa ginawa nila. Okay? Dahil sa hindi nila pagsunod sa Diyos. So, ang Diyos, hindi yung walang palakasan sa Diyos. Sa atin, may mga palakasan, di ba? Pag anak ako ni ganito, pag anak ako ni ganyan, okay, ano ka na? Di ba kahit ngayon, yung mga may fixer pa ba ngayon? Yung mga pag may kakilala sa ganito, sa LTO, sa, di ba?
palakasan eh. Di ba? Kahit dito sa Pilipinas, yung justice system natin, alam mo na, sabi nga nila, ang hustisya ay para lang sa mayayaman. May kataya tayo na, habang may tatsulok at sila ang nasa tuktok. Hindi raw matatapos ang gulot. Alam mo yon, injustice, grabe. Bakit? Tao kasi nagpapatakbo eh. Minsan kahit mali na, tinatama pa rin. Kinukonsente pa rin. Kitang-kita na nga mali, di ba? Pero yung Diyos natin hindi ganon. Pag nagkasala ka, kahit sino ka pa, ay ano ka, meron kang consequence. Oo, mahal ka ng Panginoon. Yun ang maganda sa atin, sa Diyos. Pero yung justice niya hindi magbabago. Ngayon, simple lang. Kapag sumunod ka sa Panginoon, pagpapalain ka niya. Kapag di ka sumunod sa Panginoon, wala ka. Hindi ka pagpapalain ng Panginoon. Parurusahan ka ng Diyos. Hindi po nagbabago yung Diyos natin. Kasi sinasabi nila yung Diyos ng Old Testament tsaka Diyos ng New Testament magkaiba. Hindi po. Hindi nyo lang kasi binabasa ng mabuti yung Biblia eh. Hindi nyo ini-interpret ng tama yung Biblia. Yung Diyos natin, just po siya simula noon. Sabi kasi puro patayan sa Old Testament. Di ba? Paano kasi? Paano hindi magkakaroon ng patayan? Paano hindi magkakaroon ng mga babagsakan yung Sodoma at Gomorrah, magkakaroon ng Noah's flood? Di ba? Paano hindi magkakaroon ng gano'n? Tingnan nyo lang. Cause and effect lang po yun eh. Cause and effect lang. Bakit? Hindi naman babagsakan ng Diyos ng judgment yung mga tao na yun kung wala silang ginawang kasalanan. Amen? So, ibig sabihin, yung justice po ng Panginoon. No? Sa Old Testament din, dito rin naman sa New Testament. Actually, okay, hindi lang sa New Testament. Pagdating ng panahon, pag dumating ang tribulation, tingnan nyo, mas matindi pa sa Old Testament pagdadaanan ng mga tao. Tapos sasabihin nyo, iba yung Diyos noon. Hindi po nagbabago yung Diyos ng Old Testament, New Testament, at hanggang sa panahon natin ngayon sa church age, at sa mga susunod na panahon, sa 1,000 years na pag-rule ng ating Panginoong Kristo, at kahit sa eternity, hindi po magbabago yung ating Panginoon. Amen po ba? Palakpakan natin ang Panginoon. So, simple lang po mga kapatid. Simple lang yun. Madali lang kausap ang Diyos. Kung susunod ka sa Kanya, pagpapalain ka Niya. Kung di ka susunod sa Kanya, bahala ka. Expect mo yung consequence. Kahit gaano ka pang kabahal ng Diyos. Ganyan po yung Diyos. Okay? Walang palakasan sa Diyos. Si David nga, di ba? Ang lapit na sa Diyos. Pero tingnan niyo yung mga naranasan niyang consequence. Yung mga lingkod ng Diyos, yung mga propeta ng Diyos, di ba? Mga propeta na ng Diyos yun. Pero, di ba, pag nakagawa sila ng mali, ano nangyayari? So, just po ang ating Panginoon. Yung justice po ng Panginoon, hindi po yan nagbabago. Okay? Kaya, mag-ingat po tayo, syempre. Sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. Dahil, kumbaga, ito yung magbigay sa atin ng takot. Kasi kung papaano, di ba, kung papaano binigay ng Diyos yung judgment sa mga tao noon, mangyayari po yan ulit. Halimbawa na lang, sige, yung 10 plagues. Yung 10 salot sa Egypt. Nabasa niyo po yun, di ba? Naging blood yung river, may mga lumabas na mga palaka, may nagbagsakan yung mga yelo, di ba? Alam niyo po ba yung 10 plagues, pag pinag-aralan niyo mabuti yung Bible, mangyayari po ulit yan sa tribulation. Ganyan-ganyan. May lalabas na mga palaka, as in mga halimaw na palaka, magiging dugo yung tubig, magbabagsakan yung mga bloke-bloke yelo, kasing laki ng mga sasakyan. Mas matindi pa. Tingnan nyo yung justice ng Panginoon, ha? Bakit? Dahil yan sa hindi pagsunod ng mga tao dito sa mundo. So, hindi yun. Kaya nga tayo, mga kapatid, kung mahal mo ang Panginoon, kung susunod ka sa Panginoon, hindi mo mararanasan yung judgment niya. Maliligtas ka. Amen po ba? Maliligtas ka sa pamamagitan po ng rapture. Palampakan po natin yung Panginoon. Tignan nyo itong si Noah. Yung Noah's flood. Makikita natin yung justice ng Panginoon doon. Ang sabi, dahil naging matuwid sa harapan ng Diyos itong si Noe, naligtas sila. At dahil wicked yung tao, sila ay hindi naligtas. Nalunod sila sa baha. Simple lang. So, ganoon din po sa panahon natin ngayon. Kung gusto mo masama sa rapture, kung gusto mo masama sa arko, at hindi mo maranasan yung judgment ng Panginoon, sumunod ka sa Kanya at maliligtas ka. Hindi ka sumunod, bahala ka. Choice mo yan. Ganun lang po kadali yun. Madali lang kausap yung ating Panginoon. Okay? Pang-apat, ano pa hindi nagbabago yung kabutihan po ng ating Panginoon? Hindi po nagbabago yung kabutihan ng Panginoon. Mabuti siya noon, hanggang ngayon, mabuti po ang ating Panginoon. Tayo, nagbabago yung kabutihan natin. Depende sa tao. Pag ito,
okay tayo sa tao na to, mabuti yung approach natin sa Kanya. Pag hindi na, wala na, iba na. Ang Diyos natin, hindi ganon. Okay? At ang Diyos natin, hindi nagbabago. Yung Kanyang kabutihan noon, hanggang sa panahon natin ngayon, hindi po yan nagbabago. Okay? Kaya maaasahan po natin yung Panginoon. Mabait ang ating Panginoon. Mabuti ang ating Panginoon. Amen? Kahit, yun nga lang, syempre, kung talagang susunod ka sa Panginoon, mas makikita mo yung kabutihan niya. Actually, kahit pa pa hindi ka sumusunod sa Panginoon, sabi nga, nung makasalanan ka, minahal ka ng Diyos. How much more kapag minahal mo at sinunod mo yung Diyos? Grabe. Mas makikita mo yung kabutihan ng Diyos sa buhay mo. Mas makikita mo yung pagpapala ng Diyos sa buhay mo. Yun lang naman po yung susi eh. Pagsunod lang po talaga. Damihan nyo yung pagsunod sa Panginoon. Tingnan nyo po. Sigurado habulin kayo ng pagpapala. Gusto nyo hinahabol kayo ng pagpapala? Yung iba ayaw nyo? Yung mga nag-amen, yung mga una nag-amen, ay, pagpapalaan kayo ng Diyos. Amen? Amen. So yung pagpapala ng Diyos, yung kabutihan ng Diyos noon, kung paano niya pinakita, kina Ebat, actually, after nga yung pinakita ng Diyos kina Ebat Adan, di ba, pinalayas sila sa Garden of Eden. Di ba, pinalayas? Pero nakita niyo po ba, inabandonan ng Diyos itong sina Ebat Adan? Hindi. Sa totoo nga lang, nung pinalayas sila sa Garden of Eden, nakita natin yung provision ng Diyos sa kanilang dalawa. Hindi pinabayaan. Imagine niyo kahit na nasaktan nila yung kalooban ng Diyos, kahit hindi sila sumunod sa Diyos, pero binigyan pa rin sila ng damit. Kasi nga magkakasakit sila. Nakita niyo yung care pa rin ng Diyos sa kanila, kahit na nung pinalaya sila doon sa Garden of Eden. Kasi kung ibang tao, bahala na kayo dyan, iwan ko na kayo dyan, hindi niyo ako sinunod eh. Pero ang Diyos hindi po nang iwan. Yan yung maganda sa Diyos natin, hindi nang iiwan. Amen po ba? At mamahalin ka pa rin niya. Oo, maaaring pinaranas sa'yo yung yung judgment, okay, o kaya man nagkaroon ka ng consequence, pero mahal ka pa rin ng Diyos. Mabuti pa rin ng Diyos sa'yo. Basta ipakita mo lang sa Kanya, okay? Pakita mo yung pagmamahal mo sa Kanya, yung pagsunod mo sa Kanya, makikita mo rin yung kabutihan niya sa buhay mo. Yun lang naligtas ka. Yun lang naligtas ka. Yun palang patunay na mabuti yung Panginoon. Eh. Yung fact po na nakaupo kayo ngayon dyan, nakikinig kayo ng salita ng Diyos ngayon dyan, at meron kayong buhay na walang hanggan ngayon dyan, yun po yung patunay na yung kabutihan ng Diyos. Na kahit hindi kayo karapat-dapat, pero nakatanggap kayo ng pagpapala at nakatanggap kayo ng buhay na walang hanggan. Hindi ba mabuti yung Diyos nun? Sino yung makakapagbigay sa inyo ng ganun? Wala po. Tanging ang Diyos lang natin. Panglima po, hindi po nagbabago yung wisdom ng Panginoon. Hindi nagbabago yung wisdom ng Panginoon. Yung kanyang karunungan. Sino ito mga senior citizen na? Madali pa po kayo makaalala. Sige nga, mag-aral po tayo ng ngayon. Mag-aral tayo ng algebra. Kaya pa? Mag-calculus kaya tayo ngayon? Kaya pa, mga senior? Absent muna. Recess na lang, no? Noong mga bata pa tayo, di ba? Ang dali natin makamemorize. Gusto natin nag-aaral. At medyo matalino tayo. Medyo lang naman. Di ba? I mean, nakakasagot tayo, di ba? Kayang-kaya natin. Pero habang tumatagal ang panahon, nawawala na. Hindi naman sa nawawala yung talino, pero yung utak natin, syempre minsan, di ba? Tawag nga nila doon, kinakalawang yung utak. Kasi nga, pag tumatanda na, kasi nga hindi raw nagagamit. Ganun kasi pag di nagagamit, kinakalawang. So parang yung utak din, habang tumatagal, kinakalawang. So nababago yung wisdom. Okay, nababago yung knowledge pala, no? Yung knowledge, yung kaalaman natin. Minsan nalilimutan, ano nga ulit yun? Kasi nga, nagkakaedad eh. Tumatanda eh, habang tumatagal, naiiba yung kaalaman. Pero ang Diyos natin, kahit noon, imagine niyo, ilang years na, from eternity hanggang ngayon, hindi nagbabago yung wisdom ng Panginoon. Amen. Magaling, palakpakan po natin yung Panginoon. Kasi kung yung Diyos natin, katulad natin, nababago yung wisdom, ay wala na. Lahat tayo kung saan na tayo napunta. Ang gulo ng buhay natin. Pero buti na lang yung Diyos natin. Before, ang ganda ng kung paano yung Diyos inisip niya, yung pagka-create sa tao, kung paano niya inisip, yung mga bagay-bagay para gumanda yung mundo. Okay, yung una pa lang. Okay. Makikita po natin, hanggang ngayon, ganun pa rin po yung ating Diyos. Yung utak niya nun, okay, though, syempre, Espiritu yung ating Panginoon. Pero tulad natin, na utak natin, okay, hindi po nagbabago yun. Matalino po yung ating Diyos. Kaya nga, ang Diyos natin, ang tawag sa Kanya ay theology o omniscient.
From the word itself, omniscient. Alam niya ang lahat. Kahit yung mga nasa isipan nyo ngayon. Kung siguro ako omniscient, tas nakikita ko yung nasa isip nyo ngayon, ito si kapatid na ito, iniisip niya yung ulam mamaya. Diba? Ito yung iniisip nitong kapatid na ito, yung jowa niyang hindi nagchat-chat sa kanya ngayon. Ano mo yung mga ganun? Itong kapatid ito, iniisip nito yung exam niya bukas. Ganun ang Diyos natin. Tsaka alam ng Diyos yung bilang ng buhok mo. Yung buhok mo, 3,565,000. Alam ng Diyos yun. Alam ng Diyos before pa lang ipanganak ka lang, before ka pa lang ipanganak, alam niya na. Ganun po kagaling yung ating Diyos. Yung bituin sa langit, bilang niya. Kayo bilang niyo yung bituin sa langit. Kaya, sabi niyo lang, susungkitin niyo yung bituin. Hindi niyo nga nagawa eh. Bilangin pa kaya yung bituin. Di ba? At alam niya yung pangalan ng bawat bituin. Tayo nga lang minsan, di ba, dito hindi ko maalala lahat ng pangalan ng tao dito. Ano nga ba ulit pangalan nito? Di ba? Tapos minsan nakakasalubong tayo, meron tayong kakilala. Sino nga yun? Alam mo yun yung, oy. Tapos, sino nga ulit yun? Naranasan nyo na yun? Yung tipong binahati mo, tapos siya tuwan-tuwa pa siya, uy! Di ba? Tapos, pagkalagpas mo, uy, tuwan-tuwa ka rin, no? Sino nga yun? Tapos iisipin mo kapag, uy, sino nga yun? Tapos hanggang makatulog ka, di ka na makatulog, sino nga yun? Di ba? Ang Diyos, hindi ganun. Lahat ng tao, simula noon hanggang ngayon, kilala niya, okay, kahit nga bilang ng buhok mo, lahat po. Ganun kagaling yung Diyos. Bago ka pala mag-isip, alam niya na. Intindi, no? Bago mo palang isipin yan, bago mo palang gawin yan, alam niya na yan. No? So, hindi po nababago yung ating Diyos pagdating po sa ganun. Pag nanghingi ka ng karunungan sa Diyos, bibigyan ka ng karunungan po ng Diyos, no? So, makikita po natin dito mga kapatid, yan po yung maganda sa ating Diyos. Nakita po natin na wala nagbago sa Kanya. So, kumbaga, inaano ko lang po dito, no, mula creation hanggang sa panahon natin ngayon. Kasi ang hirap arukin from eternity, eh. Nililimit ko lang po from creation hanggang ngayon, ha? Kasi yun lang po yung kayang arukin ng isipan natin, eh, from creation hanggang ngayon. Pero more than that, actually, before creation, marami na pong mga nangyari. At nandiyan na po yung Diyos. Ayoko na pong dalhin kayo beyond that. So, from creation muna tayo hanggang ngayon para makita nyo lang po yung hindi pagbabago ng ating Diyos. No? Pero nakita po natin simula creation, kung babasahin nyo yung Bible, actually hanggang Revelation, creation, history, okay? And then Revelation, usually mga future po yung mangyayari dyan. Walang nagbago sa Panginoon. Basahin nyo po maigi yung Bible. Pag-aralan nyo po mabuti yung Bible, makikita nyo po doon, walang nagbago sa Panginoon. At pangalawa, ano pang nakita natin na hindi nagbago sa Panginoon? Yung kanyang position. Okay, hindi po nagbago yung position ng Panginoon. Psalm 103 verse 19, the Lord has established His throne in heaven and His kingdom rules over all. Okay? Simula noon, yung kanyang posisyon hindi nagbago. Okay? Tingnan nyo to. Ang mga posisyon, alimbawa, kapag presidente, ang presidente, kapag nakaupo yan sa posisyon, syempre may kapangyarihan yan. Kaya niyang gawin yung mga gusto niyang gawin. Kasi may kapangyarihan yan, may power yan eh. Di ba? Gawin niyo to. Ayan, ganyan-ganyan. Mangurakot kayo. Hindi, joke lang. Ibig sabihin lang, may power. Pag nasa posisyon ka, may power ka. May kaya kang gawin. Okay? Kasi may power ka eh. May posisyon ka eh. Kaya lang, kapag bumaba na yan sa posisyon, kasi dito sa Pilipinas, di ba? Sa 6 years na pag-upo ng isang presidente, syempre, punong-puno ng power yan. Sikat pa yan. Di ba? Kasi may position eh. Pero pag natapos na yung position niyan, wala na. Hindi na yan, kumbaga, kahit ano pang sabihin yan, hindi na rin susundin ng iba yan. Kasi wala ka na, sino ka ba? Dati ka lang presidente. Though, syempre, i-respect mo pa rin siya kasi nga, former president mo yan. Pero yung power nung time nung siya ay nakaupo, iba po yun kapag siya ay nakaupo. Ay, nasa labas na. Tapos na yung kanyang posisyon. Di ba? Kahit anong posisyon po yan. Kayo, pag may halimbawa, posisyon kayo, presidente kayo ngayon ng isang korporasyon. Presidente kayo ngayon ng halimbawa, or kayo ay merong mataas na posisyon. Kapag wala na po kayo dyan, siguro nung mga una-una, di ba? Nung nasa posisyon kayo, na-invite pa kayo ng mga guest speaker, ganyan. Di ba? Kasi syempre may posisyon eh. Uy, eto si ganito. Ano yan? May posisyon yan sa government. Ay, ganyan. May posisyon yan sa church. Ay, may posisyon yan sa isang organization. So, nai-invite ka pa. Medyo sikat ka pa. Kasi may posisyon ka eh.
Pero pag wala ka ng posisyon, ay kahit sa barangay, di ka na maimbitahan. Di ba? Kasi nga, bakit? May position ka eh. May power ka eh. Pag may position, may power. Amen po ba? Ganun po yung sistema ng mundo natin eh. Pag posisyon ka, mas makapangyarihan ka. Mas may magagawa ka. Pag may pera ka, may position ka, mas may power ka. Okay? Pero pag wala ka ng power, wala ka na rin. Kaya ngayong mga tao, mas tumidikit yan sa may mga power. Kasi para maambunan sila ng power. Marami pong klase ng power actually. Isa po yan sa subject namin sa ATS, yung power. Maraming klase yan ng power. Nagkakaroon ka ng power, una, dahil nga may posisyon ka. Pwede yun. Nagkakaroon ka ng power kasi maaaring meron kang kakilala na may posisyon at nakadikit ka sa kanya, kaya nagkaroon ka ng power. Di ba yung iba ganun, sip-sip? Alam niyo yung mga ganun? Yung mga, actually, yung mga klase nyo, may mga sip-sip sa kaklase nyo. Alam niyo yun? Yung magbubuhat ng bag ni ma'am, mas bibigyan ng Jollibee si ma'am, bibigyan ng pagkain ng aso si ma'am. Para ano? Kasi yung, syempre, teacher siya eh. Di ba? So, didikit ka sa kanya para mataas yung grades, o di ba? Ganon. So, ibig sabihin po, mga kapatid, may mga posisyon sa mundo na ito na talagang doon nakatingin yung mga tao. Nagkakaroon ka ng power. Now, ang Diyos natin hindi ganun eh. Ang maganda sa Diyos natin, hindi nagbabago yung kanyang posisyon. Simula noon hanggang ngayon, yun pa rin po yung posisyon niya. Kasi dito limitado eh. Yun nga sa mga presidente, 6 years lang. Ngayon kapag tumakbo ulit, may extend. Ngayon magkakaroon na naman ng eleksyon. Nakikita ko na naman doon yung, may nakita na ako doon na poster ni Bong Rebellion, nandito sa may ano. Nakita niyo ba yun, yung papasok dito sa Balanga? Sabi ko, ano to? Si Villar, lumalabas na rin yung mga ano nila. Bakit? Patapos na kasi yung kanilang posisyon. Gusto ulit nilang ma-extend. Bakit? Gusto nila ng power. Iba kasi talaga pag may posisyon ka eh. Kaya yung iba gustong-gusto ng posisyon eh. May power, may fame, may pera. Pero ang Diyos natin, hindi po yun. Hindi ganun yung ano niya, motibo niya. Yung posisyon ng Diyos, simula noon, bago pa lang magkaroon ng mga presidente, natapos yung mga hari ng Israel, basahin niyo po yung Kings, 1st and 2nd Kings, yung mga listahan ng mga naging hari ng Israel. Di ba, nakita lang doon, ilang years, and then natapos na, and then ulit-ulit, ganun lang eh. Nababago yung mga hari. Kahit si David, na pinakamagaling na hari, sabihin na natin. Pero, natapos din ang kanyang pagre-reign. Yung posisyon niya rin natapos. At siya ay namatay. Pero ang Diyos po natin, hindi po ganon. Amen? Ano-ano nga ba yung mga posisyon ng Diyos na hindi po nagbago? Marami po ulit, pero ito po yung ilan na gusto kong makita sa inyo na hindi nagbago sa ating Diyos. Number 1, yung kanyang pagiging creator. Yung posisyon ng Diyos as creator. Kasi, yun nga, posisyon. Ano posisyon? Vice President, diba? President, Secretary, ganyan, Senador. Pero ang Diyos natin, isa po sa kanyang posisyon. Maraming posisyon yung Diyos, ha? Marami pong posisyon, hindi lang siya Diyos. Kung babasahin niyo po yung Bible, isa po sa kanyang posisyon ay creator. So, yung creator noon, na nag-create simula nung panahon po nila Eva at Adan, siya pa rin po yung nag-create hanggang ngayon. Siya po yung nagagawa ng mga bagong daan, siya po yung nag-create ng mga bagong araw sa ating lahat, siya po yung nag-create ng panibagong buhay sa ating lahat. Yung mga paghinga nyo araw-araw, actually, every segundo na paghinga nyo, ayan, ang Diyos po ang nag-create yan. Imagine niyo po, no? Yung paghinga nyo na yan. Imagine nyo paano kayo magkakaroon ng hiningang ganyan. Wala naman nakakabit sa inyong something na, kasi usually, di ba, pwede lang mga wifi, di ba? O yung mga wireless, nagkakaroon ng buhay. Parang ganun po yung sa Diyos natin. Merong source ng power. Kasi yung wifi, patayin mo yung wifi, magagalit yung mga bata, magwawala. Di ba ganun yung pag pinatay mo ng wifi? Nawawala yung power pag pinatay mo yung wifi, hindi ka na makakagamit ng ganito. Mamamatay. So, ganun din po sa Diyos. Ibig sabihin, may source yung paghinga natin. Though wala man nakakabit sa ating mga wire, pero imagine nyo yung paghinga nyo every segundo ng buhay nyo. Sino ang nasa likod niyan? Yung creator nyo. Yung naglikha sa inyo. Amen? Dahil yung creator nyo hanggang ngayon, kumikilos pa rin po yan. Bawat bagong paghinga nyo, pag-create po ng bagong Diyos yan sa buhay nyo. Ganun po yung Diyos natin. Kung nabago yung posisyon ng Diyos as creator, patay tayong lahat. Tapos na eh. Sabi niya, tapos na posisyon. Ginawa ko creator sa inyo, ha? Tapos na.
Lahat po ng mga bagong nangyayari sa buhay nyo, yung mga pagbabago sa buhay nyo, ang Diyos po ang may dahilan yan. Kaya kayo nabubuo ulit from your brokenness, merong nag-ayos sa inyo. Sino yung nag-ayos sa inyo? Yung Creator nyo. Walang ibang makakapag-ayos sa inyo kundi yung naglikha sa inyo. Tandaan nyo po yan. Kung wala po yung Diyos natin na Creator, kung hindi po yung ginagawa niya, kung yung posisyon niya, tapos na sa ganon, wala na, hindi na kayo, broken kayo ngayon, forever na kayong broken. Gusto niyo yan? Sino ito nakaranas ng brokenness? Wala. Sana all. Diba? Brokenness. Kung naranasan niyo yung brokenness, kaya kayo nabuo ngayon, ulit, kaya kayo naayos ngayon, kahit yung mga buhay niyong sira. Tingnan mo yung katabi mo, sira buhay dati niyan. Sirang-sira. Pero kaya kayo naayos ngayon, sino may dahilan? Yung Creator nyo. Yung Creator nyo. Kung wala ang Creator nyo, yung posisyon ng Diyos na bago na, wala, tapos ang lahat. Okay, wala nang pagbabago sa inyo. Dahil ang nag-aayos lang ng lahat sa inyo, nagbibigay ng panibago sa inyo, ay walang iba kundi yung ating Diyos. Ano pa? Yung kanyang pagiging Father. Hindi po nabago yung pagiging Ama ng Diyos sa atin. Simula pa lang nung una, pinakita na yung pagiging Ama ng ating Diyos. Abba Father. Father, ang tawag sa kanya, Father. Ama. Okay? So ano bang ginagawa ng Ama? Nagpo-provide. Nagbibigay ng pagmamahal. So, kung wala kayong mga ama, o hindi nyo naranasan yung pagmamahal ng tunay na ama, tandaan nyo po meron kayong ama sa langit. Hindi po nagbago yun. Amen? Meron po kayong ama sa langit. At yung pagmamahal ng ama na yun, syempre, hindi rin nagbago. Sabi ko nga po sa inyo, hindi po siya nagbago. Kaya ang lalapitan nyo, kapag kayo ay may mga pinagdadaanan, syempre, yung tatay nyo po sa langit. Kung may mga pangangailangan kayo, sino ito may pangangailangan? Tingnan mo yung katabi mo, malaki pangangailangan yan. Meron niya, malaki pang... hindi ako propeta, pero alam ko malalaki pangangailangan nyo. Itsura nyo pa lang. Hindi, lahat naman tayo may pangangailangan. Amen po ba? Sino lalapitan natin? Yung Diyos natin. Kung paano nag-provide yung Diyos noon, siya pa rin po yung magpo-provide ngayon. Amen? Palakpakan po natin yung Panginoon. Kung wala kang pera ngayon, kung yung Diyos natin noon nag-provide, hindi man pera, nag-provide siya ng pagkain, nag-provide siya ng mana, nag-provide siya ng mga tubig, nag-provide siya ng kung ano-ano man ng mga protection sa mga Israelita, siya pa rin po yung magbibigay noon sa panahon natin ngayon. Tiwala lang. Yun lang naman yun eh. Magtiwala ka lang kasi minsan nababago yung tingin natin sa Diyos eh. Dapat hindi, kung yung Diyos natin hindi nagbabago, dapat hindi rin nagbabago yung pagtingin natin sa Diyos. Ano ibig sabihin? Minsan kasi, kapag dumadaan tayo sa pagsubok, nababawasan yung tiwala sa Diyos. Pero pag may blessing, ang laki ng tiwala, Lord, thank you for your blessing. Grabe. Ang taas ng tiwala sa Diyos pag may blessing. Pero minsan, kapag napanghihinaan ng loob, yung trust mo nung merong blessing, bumababa. Dapat mga kapatid, maging consistent din po yung trust natin at yung faith natin sa Panginoon. Hindi nakabase yung faith and trust natin sa mga circumstances natin. Kapag ganon, mahihirapan po tayo. Ang tingnan po natin dapat, kung paanong hindi nagbabago yung Diyos, dapat hindi rin po nagbabago yung pananampalataya natin sa Kanya. Kung paano tayo nagtiwala sa Kanya, na pinatawad tayo ng Diyos sa ating mga kasalanan, di ba? Nagtitiwala tayo ni Lord, pinatawad mo ako sa kasalanan ko. Thank you, Lord, minahal mo ako. Kung paano ka nagtitiwala na mahal ka ng Diyos, na yung mercy ng Diyos ay tuloy-tuloy sa'yo, okay? Kung paano ka nagtitiwala na niligtas ka ng Diyos, dapat kapag may problema ka rin, kapag dumadaan ka sa pagsubok, same pa rin yung tiwala mo sa Kanya. Yung pagtitiwala mo sa Kanya nung pagmamahal niya sa'yo, kapag nanghihina ka na, dapat ganun pa rin yung pagtitiwala mo. Ang problema po kasi nagbabago yung tiwala nga natin eh. Maging consistent po tayo mga kapatid. Dahil consistent din yung Diyos natin. Consistent po yung Diyos natin. Tayo yung minsan nagiging inconsistent. Kaya anong nangyayari kasi kulang tayo sa pananampalataya eh. Consistent ang Diyos sa provision. Actually, nandiyan lang yung provision ng Diyos. Kayang-kaya niyang ibigay sa'yo yan. Mayaman ang Diyos natin. Amen po ba? Mayaman ang Diyos natin. Tayo, mayaman pa rin. No, walang mahirap. Mayaman po tayo. Amen. Tingnan mo yung katabi mo. Mukhang yayamanin ba yan? Wala mang gold yan. Yung iba may gold, no? Wala mang ano yan. Wala mang mga mamahalin kung ano-ano man yan. Kahit bila lang sa ukay yung damit niyan. Mayaman yan. Amen. Sino yung tatay mo kasi? Yung tatay mo, ama mo, nando sa langit na mayaman. Amen. Palakpakan po natin yung Panginoon. Kasi,
Hindi mo man tatay si Bill Gates, siya yung pinakamayaman. Hindi pala si Bill Gates, si Elon Musk or sino man. Di ba? Hindi mo man sila tatay na pinakamayaman, pero ang ama mo sa langit, pinakamayaman, creator ng lahat. So kung yung tiwala mo, ng pagmamahal ng Diyos sa'yo, dapat ganun din yung tiwala mo dyan sa pagiging ama ng Diyos. Nagtitiwala ako na ikaw ang aking ama, magtitiwala ako, hindi mo ko pababayaan. Totoo naman sinabi naman ng Diyos yun Yung mga ibon nga, hindi niya pinabayaan. Kayo pa kaya na nilikha niya according to His image? Walang problema sa Diyos. Ang provision ng Diyos naandyan. Yung pangangailangan mo nakahanda nang ibigay sa'yo yan ng Panginoon. Ang gusto lang ng Diyos makita sa'yo yung faith mo kasi. Diyan ka susukatin ng Panginoon. Ipakita mo yung faith mo sa Kanya. Lord, nagtitiwala ako sa'yo kahit mahirap, kahit na nasasaktan ako. Lord, kahit na parang imposible. Pero Lord, naniniwala ako sa'yo, walang imposible. Expect mo ba kapalain ka ng Panginoon kapag ganun? Yun yung gusto ng Diyos. Parang ama natin, di ba? Yung mga tatay, syempre, ang gusto niyan, makita mo sa anak mo, may gawin ka. Binibigay ng tatay yung reward sa anak, uy, naka 100 ka sa exam, o i-jollibee kita sa McDo. Mga ganon. Di ba? So, bakit? Kasi nakita niya, natuwa siya dun Pag natuwa yung kanyang ama, kahit kayo mga lolos, yung mga lolo na dito, di ba pag nakikita niyo yung mga apo nyo, di ba may mga nagawang maganda, tinitreat nyo sila. Tuwang-tuwa kayo. O sino yung mga aso? Yung mga aso, di ba? Yung mga aso, sit! Tapos umupo yung narinig ko. So, yung mong sit, di ba, binibigyan mo ng treats. Kasi nga nakita mo, galing-galing naman, di ba? Bakit? Natuwa ka sa ginawa niya. Aso nga lang yun, di ba? Yung pusa kaya, paano mo, sit! Huy, sit! Kinalmot ka pa niyan no? So, ang point ko po dito, mga kapatid, paano pa kaya yung Diyos natin? Manghingi ka sa Diyos with faith. Ibibigay niya yan according to His will. Tandaan mo yan, kapatid. Hindi nagbabago yung Diyos. With faith lang po. Faith. Kumbaga, sabi ko nga, walang problema sa Diyos. Baka ang problema nasa atin. Ano bang kulang? Meron pa bang kulang? Minsan yun yung pag-pray natin. Huwag natin pag-pray, Lord, ibigay mo sa akin, Lord, ibigay mo sa akin yan. Paano bibigay sa iyo ng Lord yan? Ayusin mo muna yung sa'yo. Ang ipag-pray mo, Lord, bigyan mo ako ng faith. Yun muna. Pag nagpe-pray kayo kay Lord, Lord, ganito, bigyan mo ako ng ganito, Lord, bigyan mo ako ng Lamborghini. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Tapos pinaspal sa'yo ni Lord, ano ispal ng Lamborghini? Lord, Kia na lang. Alam mo yun yung tipong, Lord, bigyan mo ako ng Lamborghini, Lord. O, spell muna. MG na lang. Di ba bago yung MG, no? Mas madali. Pero ang point ko dito, nagpe-pray kayo kay Lord, yung mga imposible, yung parang tingin nyo, parang ang hirap abutin, o yung parang tingin nyo na, ano ba to, Lord? Makakapasa ba ako? Ganito, ganyan. Ang una munang ipag-pray mo, ito lang ang susi dyan. Pag-pray mo muna yung faith mo. Lord, tulungan mo. Bago ka humiling kay Lord ng kung ano man, ang sabihin mo muna kay Lord, Lord, tulungan mo ako na lumakas yung faith ko. Lord, napag-pray nyo ba na ba yun? Ganun ba kayo mag-pray? Lord, tulungan mo ako na yung tiwala ko sa'yo, mas lalo pang, yung tiwala ko before, mas lalo pang tumaas yung tiwala ko sa'yo. Nang sa ganun, Lord, mapakita ko sa'yo kung ano man yung mga gusto mong mangyari. Yun muna yung pag-pray natin. Hindi yung, Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, bigyan mo ako ng ganito. Lord, tulungan mo ako maghintay. Napag-pray nyo na ba yun? Hindi yung nagmamadali. Lord, bigyan mo ako jowa, jowa na ako. Bago kayo humingi ng jowa, mga estudyante, Lord, tulungan mo ako maghintay. Yun yung prayer. Amen. Ba't di kayo nag-amen? Kayo kausap ko, di ba? Palakpakan natin yung Panginoon. Yun po yung prayer natin. Hindi yung, Lord, bigyan mo ako ng jowa. Lord, gusto ko na ng jowa. Lord, di ba gusto mo ako maging masaya? O bigyan mo ako ng, ba't jowa lang ba magpapasaya sa'yo? Baka yan pa yung manakit sa'yo. Sa una lang yan. Sabi ko nga, nagbabago yan. Hindi naman Diyos yan Kung pinapakita niyan sa'yo, okay siya, sinachat ka niyan gabi-gabi, paglipas ng 3 months, tignan mo lang. Go-ghost ka rin yan. Hindi naman lahat. Pero yun nga kasi, ang prayer dapat kasi mga kapatid, unahin mo muna sa sarili mo. Amen. Lord, tulungan mo ako magtiwala. Lord, tulungan mo ako maghintay. Lord, tulungan mo mas mataas pa yung pananampalataya ko. Lord, tulungan mo ako mas tumingin lamang sa iyo, wag sa mga tao. Yun muna ang prayer mo. At kapag nakita na ng Diyos, na ginagawa mo na yan, umokay na yung pananampalataya mo, expect mo pagpapalain ka ng Diyos.
Expect mo yan. Palakpakan po natin yung Panginoon. Hindi rin po nabago yung kanyang pagiging hari. Pangatlo, yung posisyon ng Diyos, ito yung maganda. Maraming mga presidente ang dumaan, maraming hari ang mga dumaan. Okay? Pero natapos din yung kanilang mga posisyon. Si Ferdinand Marcos, ang tagal yun na naging presidente, ilang taon ba yon? Basta matagal, di ba? At yung iba pang mga naging presidente, ang dami naging presidente, ang dami naging mga hari. Pero yung Diyos natin, yung posisyon niya bilang hari, noon hanggang ngayon, tuloy-tuloy po yan, hindi mababago. At meron tayong aasahan na someday, bagamat mga kurakot yung mga... Naka-online kasi tayo. Yung, di ba? Kurakot o kaya man, hindi magaganda yung pamumuno. Hindi, totoo naman kasi di ba? Naghanap ng kakampi, no? Sabay ganun, totoo naman kasi. Alam mo yung, hindi magaganda yung pamumuno, di ba? Though hindi naman lahat. Pero meron tayong inaasahan someday, merong mamumunong perpekto, maayos, walang kurakot, maganda lahat, punong-puno ng kasaganahan, kayamanan. Pagdating po yan ng 1,000 years na pag-rule ng ating Panginoon. Amen po ba? Meron tayong aasahan na yung hari noon. Kasi kung di siya hari noon at nagbago yung hari niya, hindi siya magiging hari. Hindi siya mag-rule for 1,000 years sa loob ng hindi siya magiging sa loob ng 1,000 taon. Ay, 1,000 taon. So meron tayong ina-expect na pag-rule ng ating Panginoong Kristo, yung millennial reign of Jesus Christ. Kaya nga, millennial reign, ibig sabihin, uulan. Hindi ibig sabihin rain. Magre-rain siya. Ginigising ko lang kayo. Yung iba kasi, amen na lang, no? Ibig sabihin nun, magre-reign siya for 1,000 years. Ang 1,000 years na pagre-reign niya, wala nang ibang magro-rule sa mundo na ito. Wala nang presidente, wala nang hari, wala nang mga senador, wala nang mga barangay captain, wala nang mayor. Si Jesus na lang yung magro-rule pagdating ng 1,000 years. Buti na lang hindi pa nagbabago yung posisyon ng Diyos dahil kung wala tayong pag-asang ganun. Kung nagbago na. Noon pa lang, simula nung sumakay si Jesus sa donkey, actually, matagal na siyang hari. Pero para lang makita nyo, nung sumakay siya sa donkey 2,000 years ago, nung pumasok siya dun sa Jerusalem, at sinabihan siya, di ba, na Hosanna, Hosanna in the highest, hari na po siya nun. Kung nakasakay siya nung first coming niya sa donkey, pagbalik niya, siya ay nakasakay sa kabayo. Bilang isang king. So may maghahari pa po pala sa atin. Pero syempre, may maghahari mo ng Antikristo. Mag-iingat po kayo dun. 7 years lang naman siya maghahari eh. Pero si Jesus, 1,000 years and forever! Palakpakan po natin yung Panginoon. Pang-apat, yung kanyang pagiging Panginoon or pagiging kanyang Lord. Okay? So meron tayong pagsiservan. Ibig sabihin yung pagiging Lord ni Jesus. Nagsiserve tayo sa Kanya. Okay? So kahit nasa langit na po tayo, actually magsiserve tayo kasi ang Panginoon po natin, si Jesus, ang ating Diyos, Panginoon po siya ng Panginoon. Yun po yung title niya na hindi magbabago. He's our Lord. Kaya nga po tinatanggap natin siya bilang Lord and Savior ng buhay natin. Naalala nyo nung una kayong tumanggap kay Jesus, sabi nyo, tinatanggap kita bilang Lord. Pag sinabing Lord, Panginoon, ibig sabihin magsiserve ka sa Kanya. Ganon pag Lord, mayroon kang master at ikaw servant. Ang tanong, sumusunod ka ba sa Panginoon? Dapat ganon. Kung sinabi mo si Jesus bilang Lord and Savior ng buhay mo, dapat doon pa lang, meron ka ng pagsunod sa Kanya. Okay? At panglima, hindi nagbabago yung pagiging tagapagligtas niya, yung pagiging Savior niya. Yung Diyos na nagligtas noon, hanggang sa panahon natin ngayon, at sa mga susunod na panahon, siya pa rin po yung ating tagapagligtas. Wala pong nabago sa ating Diyos. Kaya kung nanghihingi ka ng rescue sa Panginoon, kailangan mo ng tulong, sinong lalapitan mo? Yung ating tagapagligtas. Kaya nga, Lord and Savior. Tinatanggap kita bilang Lord and Savior ng buhay ko. So, ibig sabihin, dapat, kung tinanggap mo yon sa heart mo, dapat, ang palagi mong hinahanap, ang palagi mong kinakatok, at kapag humingi ka ng tulong, ay walang iba kundi yung ating Diyos na tagapagligtas. Okay? Liligtas po kayo ng Panginoon. Sa ano man po nga yung mga pinagdadaanan nyo ngayon. Asahan nyo po yan. Kung paano kayo niligtas ni Jesus, sa impyerno nga, niligtas kayo eh. Diyan pa kaya sa pinagdadaanan nyo? Anong mga pinagdadaanan nyo ngayon? Simple lang yan sa Panginoon. It's a matter of faith. Faith lang po talaga, mga kapatid. At panghuli, hindi po nabago yung kanyang power. Yung kanyang power. Kung yung position hindi nabago, syempre yung power hindi rin nabago yan. Okay? Hindi po nabago yan.
Hebrews chapter 1 verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature, and He upholds the universe by the word of His power, by the word of His power. After making purification for the sin, He sat down at the right hand of the Majesty on high. Okay, the power. Hindi po nabago yung power ng ating Panginoon. At hindi mawawala yung power ng ating Panginoon. Kung ano yung power ng Panginoon, kung paano siya naglikha noon, sa lahat ng mga power na ginawa niya, pinakita niya mga power, hindi po magbabago yung power ng ating Panginoon. At yung power lang ng Diyos yung dapat nating asahan, hindi yung power ng tao o kung anong po yung power ng sanlibutan na ito. Actually, may power po sa mundo na ito, si Satan. May power din po yan. Kaya mag-iingat po tayo sa mga power sa mundo na ito. Kaya yung mga power na nakikita natin ginagamit sa kasamaan, galing po kay Satan yan. Hindi po galing sa Diyos yan. Kung meron sila mga power na ginagamit para sa kasamaan, galing po yan kay Satan. Parang kay Antichrist. Magkakaroon ng power sa Antichrist, literal. Saan galing yun? Kay Satan. Ang sabi nga, at binigyan ng dragon, yung dragon, si Satan, symbolically, binigyan siya ng kapangyarihan, yung Antichrist, kapangyarihan, power. So, ibig sabihin, talagang magagawa niya kung anong gusto niya gawin. Pero, dahil po yun kay Satan. Pero yung power na tinutukoy ko po dito, yung mga power na nasa mundo na ito, sabi ko nga, mawawala yan. Pero yung power ng Diyos, simula noon hanggang ngayon, hindi po mawawala. Isa-isahin din po natin ngayon. Tinitake note nyo po ba yung mga kanina? Okay, hindi ko lang po nailagay dyan. Pero yung power, ano pa yung mga power ngayon na hindi mawawala sa ating Diyos? Yung power niya to perform miracle. Kung paano nag-miracle yung ating Panginoong Diyos, simula noon, sabi ko nga, Garden of Eden tayo, doon ko muna po ililimit. Sa Garden of Eden, hanggang sa panahon natin ngayon, sino po dito nakaranas ng miracle ng Panginoon? Imagine niyo kung nagbago yung Panginoon, yung power niya sa miracle, hindi niyo mararanasan yung miracle na yan. Yung mga pinagaling ng Panginoon, yung pinalakas ng Panginoon, yung mga nabagong buhay, miracle po ng Panginoon yan. Kung paano po nagpagaling yung Panginoon sa Old Testament, sa New Testament, ang dami na po nating mga tinalakay na pagpapagaling ng Panginoon. Mangyayari po ulit yan. Sino po dito may mga sakit at karamdaman? Pagagalingin po kayo ng Panginoon. In Jesus' name. Hindi lang po yun. Yung power niya to provide, di ba? Yung mga provision niya mula pa lang sa Genesis, yung provision niya doon sa mga mana, binigyan niya yung mga mana at yung pugo, di ba? Yung pinakain yung 5,000, yung mga miracle na ganon. Yung power ni Jesus over nature, napatigil niya yung bagyo. Kayang-kaya po ng Diyos gawin lahat po ng yan. Ano pa? Power over life and death. Yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay at kamatayan. Sabi ko nga po sa inyo kanina, yung paghinga nyo ngayon, ang Diyos ang nasa likod niyan. Wala na pong iba. At ang Diyos din ay may power over death. Ibig sabihin, pinagtagumpayan na ng Panginoon yung kamatayan. Kaya po tayo ngayon ay hindi na takot mamatay. Takot pa po kayo mamatay? Medyo. Sakto lang. Hindi, dapat di tayo takot mamatay kasi nga, alam natin kung saan tayo patutungo. Amen? Maaaring takot tayo mamatay kasi hindi pa tayo handa. Takot tayo mamatay kasi may mga gusto pa tayo mangyari. Okay lang po yun. Dahil tao tayo. Normal lang po yun. Okay, baka sabihin nyo, takot ako mamatay, baka hindi pa ako Kristiyano. Hindi. Kapag takot ka mamatay dahil hindi mo alam kung saan ka mapupunta pagkatapos ng kamatayan, yun po yung delegado. Pero kung hindi ka natatakot sa kamatayan ngayon, dahil alam mo pinagtagumpayan na ng Diyos 2,000 years ago ang kamatayan, dapat mga kapatid, ganun po yung nasa heart natin. Hindi ako takot mamatay kasi alam ko pinagtagumpayan na ng Diyos yung kamatayan noon pa man. Amen. At lahat tayo, mabubuhay tayo magmuli. Kung mamatay man po tayo, may pag-asa na mabubuhay tayo magmuli pagdating po ng resurrection. At kung magra-rapture man ngayon, hindi tayo mamamatay. Sinong gusto na mag-rapture? Hati yung iba. Amen. Bakit ayaw nyo pang mag-rapture? Lord, hindi, syempre, Lord, let your will be done. Kung mag-rapture man, okay, di tayo mamamatay lahat. Imagine niyo. Yung mga St. Peter nyo, hindi nyo magagamit. Lugi. Ang daming mga hindi mamamatay. Ang daming mga purinaryang malulugi.
Kasi yung mga Kristiyano, hindi na namatay, nasa langit na agad. Amen? Palakpakan natin yung Panginoon. Pag nag-rapture, mga kapatid, kapag nag-rapture man, hindi natin alam, pero Lord, malapit na yan, naniniwala ako. Sino ito nararamdaman na magra-rapture na? Sino nakakapanaginip ng rapture? Kung napapanaginipan nyo yung rapture at vision sa rapture, ano po yan, mga kapatid? Biblical po yan. Ibig sabihin, malapit na po. Sabay-sabay po tayo, gaangat sa langit. Sabay-sabay, mabubuhay yung mga patay. Sabay po yung resurrection tsaka yung pagkabuhay ng mga patay. So, ibig sabihin, pag nangyari pala yun, pag nag-rapture at nagkaroon ng resurrection, lahat ng mga namatay before, na mga una na sa atin, makakasama ulit natin sila. Bakit? Kasi may power over death si Jesus eh. Yung Diyos natin. Kung walang ganun, walang power. Death lahat tayo. Kaya nga sinabi, death, where is your sting? Where is your victory? Wala na. Tapos na po dahil kay Jesus. Lahat po tayo ngayon, lahat na nakaupo dito na nanampalataya kay Jesus at lahat ng mga nasa online, ang tunay po nating tahanan sa bagong langit at bagong lupa. Hindi po sa bagong silang at bagong bayan. Kasi ang dami ngayon, bagong silang, bagong bayan, di ba? Tayo, bagong langit at bagong lupa. We are the citizens of heaven. Amen po ba? Sabi mo sa katabi mo, taga-langit ka. Sa mga online, taga-langit po kayo. Sabihin nyo po dyan sa comment. Okay? Yun po ang ating citizenship. Our citizenship is in heaven. Kaya nga pa nagsasagot kayo ng form, lagay nyo permanent address. Well, bagong langit at bagong lupa. Hindi, baka mamaya magkamali kayo. Kung visa yung sasagutan nyo, no? Visa papuntang ibang bansa. Tapos nakalagay doon, your permanent address. Tapos ilagay mo, bagong langit at bagong lupa. Huwag muna. Okay? Baka ma-deny ka niyan no? Pero deep inside, in our spirit, because si Jesus may power over death, meron po tayo ngayong buhay na walang hanggan. At meron tayong tunay na tahanan na nag-aabang. Okay? Create po ng Diyos yun. Bagong creation ng Diyos para po sa atin. Meron po siyang nakaabang or hinanda sa atin na bagong langit at bagong lupa. Ano pa hindi nagbabago? Yung power of the Holy Spirit. Yung power of the Holy Spirit, kasi sa Genesis ulit, balik tayo. Sabi ko nga, doon pa lang din tayo magbabase. Sa Genesis ang sabi, and the Spirit of God is hovering over the waters. Kumikilos na yung Holy Spirit. May power na po. Kasi chaotic po yung waters eh. Ibig sabihin po ng water, chaotic. Kaya nga sinasabi nila, bago magkaroon ng creation, meron muna nangyaring labanan between Satan and sa devil. Kaya chaotic. Ang waters po kasi nun, chaotic po siya. Ibig sabihin, sabog, wasak. Ang sinasabi naman ng iba, Big Bang daw yun. Kaya chaotic. Sa Genesis, basahin niyo po. Ibig sabihin chaotic, wasak lahat. Wasak po siya lahat. Kaya nga ang sabi, let us create new heaven and earth. In the beginning, sabi nga, di ba? So, yun nga, kaya nangyari po yun. Dahil may power yung Holy Spirit, kumikilos na po yung Holy Spirit. At nung Pentecost, kumilos ang Holy Spirit, ang daming nabago. At hanggang ngayon, tinalaki po natin last time, yung power ng Holy Spirit. Kaya kayo nandito ngayon, kaya po ako nandito ngayon, dahil po yan sa power ng Holy Spirit. Yun po yung dahilan. Kaya po ako nakakapagsalita ngayon, dahil po yan sa power ng Holy Spirit. Kaya ako po nagagawa lahat ng bagay na ito, dahil po yan sa power ng Holy Spirit, not by might. Sa Spirit lang po ng Panginoon. Hindi po nabago yan. Kaya yung power noon, na na-receive ng mga unang alagad, yun din po yung same power na pwede niyong maranasan na galing sa Panginoon. Yung miracle noon, yun pa rin po yung power na mararanasan nyo. Yung same power, sabi nga, na nag-raise ki Jesus from the grave, dun sa dead, yun pa rin po ang magbubuhay sa inyo. Same power. Nabubuhay sa inyo pagdating. At yun yung same power na nasa inyong mga puso ngayon dahil sa Holy Spirit. May power din po kayo. May power po tayong lahat dahil sa Holy Spirit. Kaya po tayo ganito ngayon. Okay? And lastly, power para talunin ang kaaway. Talunan na po ang kaaway before pa lang actually. Pero, meron pong power yung Diyos. Kung makikita po natin, may timing para talunin ang kaaway. Para igapos si Satan. Para dalhin sa impyerno si Satan. Para talunin yung Antikristo. Pero noon pa man, simula nung si Jesus pinako sa krus actually. At noon pa man, bago pa mangyari yung mga bagay na yan, panalo na po tayo. Amen. Hindi pa nagsisimula ang laban, panalo na po tayo. Yan ang maganda sa Kristiyano mga kapatid
Yan yung maganda. Meron tayong hope at nakikita na natin dahil sinabi sa atin in our hearts, ano man po yung mga pinagdadaanan natin, sino man po yung mga kaaway natin, spiritually, naniniwala po tayo po ay tagumpay na because sa power po yan ng ating Diyos. Dahil hindi po nagbago yung kapangyarihan ng ating Diyos.